Nagising si Masaki, at nagulat siya sa kadahilanan na wala siyang samplot. Sinabi niya kung kailan pa siya na walang damit. Minulat ni Masaki ang kanyang mga mata subalit ang nakikita niya walang liwanag. May nahawakan si Masaki na isang troso, subalit may tumawag sa kanyang pangalan. Sinabi ng hindi kilalang tao na sa kanya na habit niya ba matulog na walang samplot. Napansin ni Masaki na parang boses ni Fumiya iyon. Nagulat si Masaki dahil may narinig ang boses ni Fumiya. Natakot si Masaki rito at narinig ni Fumiya ang boses ni Masaki. Tinanong ni Fumiya kung bakit siya narito. Sinabi ni Masaki na pagmulat pa lang ng kanyang mga mata nararito na ako. Pupunta sana si Fumiya papunta kay Masaki upang makita siya. Subalit pinatigil ni Masaki si Fumiya kadahilanan na wala siyang suot. Sinabi ni Masaki na maari huwag muna siya lumapit. Malabo ang memorya ni Fumiya na noong nasa loob siya ng sasakyan papuntang burol. Sinabi ni Fumiya na huwag paghinaan si Masaki. Kailangan lang nila mahanap ang liwanag para makita nila ang Lab-Ansen. Few hours. Pinagplanuhan na pala ito ni Fumiya. Kasama si Lily at Fumiya. Gumawa si Fumiya na isang panibagong kwarto. Ang ginawa ni Fumiya ay parang may kakahuyan at nagmumukhang asa kabundukan sila. Sinabi ni Lily na ang brainwashing ay kailangan niya sumasang-ayon si Fumio kay Lily. Sinabi ni Fumio na may babaguhin lang siya. Nag-ensayo si Fumio para umakting ng tama para kay Masaki. Sinabi ni Fumio na si Masaki ay imprisoner niya, wala siyang dapat gawin kung hindi makasama lang siya. Sinabi ni Fumio, itabi muna natin siya sa silid na madilim. Sinabi ni Fumio na may makakasama siya iba. Kung hindi siya lang na si Fumio na classmate niya. Sinabi ni Fumio na silang dalawa na si Masaki ay nakahubad sa madilim na silid. Sinabi ni Fumio na magiging hero siya. Sa submit niya, hindi siya maaring umalis hanggang hindi in love si Masaki sa kanya. Sinabi ni Fumio na kung sakaling pababayaan niya si Masaki magdudulot ito ng matinding trauma sa kanya na mahihirapan na kausapin siya ng mga tao. Isinigaw ni Fumio na iiukit niya ito sa kakulangan ng pagtataksil sa kanyang isang minamahal na mangha si Lily. Dito sinabi niya na may maitutulong ba siya sa plano niya. Sinabi ni Fumio ito lang siya sa silid na ito at biglang umalis na si Fumio. Balik sa kasalukuyang oras, isang banda naghahanap ng Lab-Ansen si Masaki, subalit wala siya makita. Biglang nagpagap si Fumio na may nakita niya na pagkain pero siya lang naman ang may kagagawan. Inaya ni Fumio kumain si Masaki. Tinanong ni Masaki kung bakit sila dinukot para lang sa ransom. Na nalulungkot si Masaki ay nawawala ng pag-aasa dahil dito. Sinabi ni Fumio na patungkol sa kanyang tatay at aso. Naguluhan si Masaki kung ano ang sinasabi ni Fumio sa kanya. Ginawa ni Fumio yun para ma-distract si Masaki. Ang isang madilim na silid ay may rason. Sinasabi dito na ginawa ang madilim na silid upang willing na magsalita ng magsalita ang tao. Ang mga tao ay gusto na may taong nakikinig at nakakaunawa sa kanila. Ayon ang magandang way para magustuhan siya. Sinabi ni Fumio ang importante dito na iparamdam na nakikiramay siya kay Masaki. Ang pagtatalo ay or ipahayag ang iyong opinion ay hindi tama. Makalipas ang mga oras, ang giinawa ni Fumiya ng magsalita si Masaki. Nalaman niya na si Masuzo at Masaki ay childhood friend, na palaging siya trinitratong na isang bata. Nalaman niya rin na magkaibigan pa sila since kindergarten pa. Nalaman niya rin na kung kailan siya pinanganak sa October 10, ang zodiac sign ay Libra. At marami pa siyang nalaman patungkol sa kanya. Sinabi ni Fumiya dahil hindi lahat ay hindi interested sa kanya. Nakita ni Fumiya na si Masaki ay nakatulog sa kakakwento sa kanya. Lumitaw si Lily. Sinabi ni Lily na siya na bahala sa soul ni Masaki. Sinabi niya rin na kailangan niya na pumasok sa eskwelahan. Tinanong ni Fumiya kung ano yun, Firefly. Sinabi ni Lily na manahimik na lang siya. Sa umaga nagmamadali na tumatakbo si Fumiya sa kanyang tirahan. Tinanong ni Lily kung bakit nagmamadali si Fumiya. Sinabi naman ni Fumiya na sinusubukan niya iwasan ang panggugulit ni Fujiwara. Subalit palagi siyang yinayakap nito sa loob ng eskwelahan. Binigyan ni Fujiwara ng isang bento si Fumiya. Sa isang banda ang klase ay klamado, subalit ang kaso ni Masaki ay isang malaking deal. Ang isang detective ay nagmamasid sa labas ng eskweluhan. Ang isang babaeng detective ay naging asong alaga niya. Pumasok na si Fumiya sa silid na nakakulong si Masaki. Naghubad na si Fumiya na kailangan na nila ipagpatuloy. Sinabi ni Lily na gigisingin na niya si Masaki. Isang banda si Masaki ay natutulog sa isang kama. Sinabi ni Fumiya na si Masaki ay napapasa kanya na. Nagising na si Masaki. Ginamit ni Fumiya ang skill niya na monogol. Ang skill na ito ay maganda skills. Sa ganitong kadilim inaalaw na ito marinig ang sinasabi ni ng ibang tao. Sinabi ni Masaki sa isip niya na wala ba siyang ginawa na kahit ano sa kanya.
Sinabi niya na dapat huwag niyang pagdudahan si Fumiya. Sinabi niya kung nakatulog ba siya. Tumugon naman si Fumiya na oo raw. Sinabi ni Masaki sa isip niya na walang kama sa tabi niya. Sinabi ni Masaki na siya naman matulog sa kama. Tinanggihan ni Fumiya na ayaw niya matulog ang taong mahal niya sa sahig. Nabigla si Masaki dahil na sinabi niya na gusto niya siya. Hindi na kinagulat ni Fumiya ang nangyari. Si Masaki ay hindi mapakaniwala sa mga naririnig niya. Sinabi niya na ilang beses na si Masaki ay gentle at cute, angelic at dalisay. Biglang nanahimik si Masaki dahil hindi dalisay si Masaki. Humingi ng pahumanhin si Masaki dahil sa sinabi niya na hindi siya nakikipag-date sa kahit kaninong lalaki. Inamin niya na nagtapat siya ng nararamdaman kay Kazuya. Nagpanggap naman si Fumiya na ngayon niya lang nalaman pero alam niya na yon sa umpisa pa lang. Pero sinabi ni Fumiya na okay na sinabi niya bumuti ang kanyang pakiramdam dahil doon. Ayon ang kapangyari ng darkness. Humingi ng sorry si Masaki. Sa isip ni Masaki na isang excuse lang iyon. Pinakita dito ang mga larawan nila Masaki at Masuzo. Since na dati na protektahan na siya dati pa. Sinabi ni Masaki na si Masuzo ay napakaganda at magaling mag-aral, iniisip niya na perpektong tao siya. Iniisip ni Fumiya yung ginawa niya kay Masuzo. Balik sa nakaraan. Sa junior high school dati pala ay iisang classroom pala sila Kazuya at Masaki. At doon sinabi ni Masaki na si Kazuya ang unang niya minahal. Kaya nagkaroon siya ng chance sabihin ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos niya nag-confess subalit siya ay nabigo. Sa kadahilanan na mayroon nang nagpapatibok sa puso niya. Ang babaeng iyon ay si Masuzo. Pinapakita dito na ang kanilang relation ay nagbubunga ng love triangle. Naalala ng sandaling na nawawala si Masuzo na magwawagi siya rito. Na chance niya na alisin ang isipan ni Kazuya kay Masuzo na sinabi niya yun habang nalakuha. Sinabi niya na napakasama niya. Naintindihan naman ni Fumiya ang sinabi ni Masaki. Sinabi ni Fumiya na napaka-komplikado situation ni Masaki. May masamang ngiti si Fumiya. Sa isip ni Fumiya na kailangan niya ng amining sa kanya ang nararamdaman niya. Sinabi ni Fumiya kay Masaki na I love you. Nagtataka si Masaki kung ano nagustuhan niya sa kanya. Sinabi ni Fumiya ang unang-una ay ang mukha niya na parang angel. Sinabi ni Masaki na napakasamang niya na tradorin niya ang malapit niya kaibigan. Sinabi ni Fumiya na iba ang mga komplikado, na kailangan niyang makiramay. At dahan-dahan naglalakad si Fumiya papunta kay Masaki. Kaya niya binigay ang mga gusto niya mga salita. Sinabi ni Masaki ang rason kung bakit siya nagkakaganito dahil gusto na niya ng maglaho. Tumugon si Fumiya na magiging masama babae siya. Kaya sinabi niya na gusto niya patungkol sa kanya. Makiramay si Fumiya na okay lang kung gusto niya maglaho, sasamahan niya ito na maglaho. Hinawakan ang pisngi ni Masaki. At hinalikan ito sa labi. Sa huling isena, sinabi ni Fumiya na si Masaki ay hindi na mahuhulog ang puso na kahit kanino. At magpaalam na siya sa first love niya.